Alright guys, meron tayo dito ginagawang back converter ulit. Ito guys ay sira, walang output na 5 volts. Chinek ko yung kanyang MOSFET saka ito ay sira na. So tinanggal natin siya guys. Ito yun. Ito yung mga MOSFET na to. Sira na siya. So tinanggal natin yun, yung dalawang MOSFET. Ngayon, yung PWM controller niya. So ito yun, mga kadiskarte ito. Check natin mga kadiskarte kung gumagana pa. Kasi itong IC na to guys ay nagbibigay siya ng signal, PWM signal sa MOSFET para yung 12 volts ikakat niya into 5 volts. So yun yung trabaho ng MOSFET driver kung tawagin ito, MOSFET driver. So makikita natin yan sa ating oscilloscope kung gumagana ba. So yan, may oscilloscope tayo dito. Tapos ito ay may power na rin to guys, 12 volts. Sukatin muna natin siya. Ayan, may 12 volts na rin siya. Itong higher side MOSFET, ito guys, ito yung 12 volts. May 12 volts to eh. Sukatin natin. Ayan, may 12 volts. Tapos ang gagawin nito ni driver ay magbibigay siya ng PWM signal dito sa gate ng MOSFET, which is ito. So kung ganyan yung MOSFET, ganyan, ito yung gate ng MOSFET. Pag on off itong MOSFET, ikakat niya yung 12 into 5 volts. So yun yung trabaho ng MOSFET driver sa MOSFET. So tingnan natin sa oscilloscope to kung gumagana pa ba. So meron tayo ditong oscilloscope. Handheld oscilloscope. Yan. Set up lang natin yung ground. Lagyan natin sa ground. So yan. Itong gate ng MOSFET, ito guys, dapat may signal na lumalabas dito sa PWM. Ayan. So meron siyang meron siyang signal. Kaya lang hindi distorted yung kanyang signal. Hindi pa PWM signal. Siguro kasi wala siyang MOSFET, wala siyang feedback dito sa driver. Kaya hindi din siya nagbibigay ng PWM signal. Pero kung titingnan natin, meron siyang responded siya, no? Nagre-response naman yung kanyang So try natin to lagyan ng MOSFET, mga guys. Kaya lang, wala tayong available na MOSFET. Try natin mangahoy sa mga motherboard ng computer. Baka pwede. Okay, tingnan natin.
kung gagana. Yun. Ito guys, gawa na. Ayan. Gawa na siya. Tingnan natin kung mayroong 5 volts. Okay. This is negative. Positive. Ayun guys. May 5 volts na siya. Yan. Yan na. Sukatin natin yun ng PWM. Sa negative. Okay. X10. Lagyan natin sa X10 times 10. Okay. Point natin dito sa kanyang gate. Ayan guys. Oh. Yun yung kanyang PWM. PWM signal niya. Okay. Dito sa isa, kabila. Ito yung gate niya. Ah. Mali. Tama ba? Ah, ito yung gate niya. Gate, ayun. Auto. Ayun. Gate, source. Drain. Ayun. Parang ano siya, no? Hindi siya perfect. Yung drain. 12 volts gate. Yan guys, yan yung ano niya. Okay, try natin guys mag charge ng cellphone. Try natin mag charge ng cellphone. Okay. Okay, so natin. Tingnan natin yung kanyang output. Ito guys yung PWM niya, no? Yan, tingnan natin. Yan. Tingnan natin pag lagyan siya ng load. Mabago ba? Ayun, no? Tingnan nyo guys, yung kanyang signal. Ayan, no? Ayan. Yung PWM signal niya guys. Kapag nagkakaroon siya ng load. Tapos, tingnan natin dito sa low side MOSFET. Ito yung feedback niya. Sa drain. Ayan. Ayan. PWM signal niya. So, dito, gate ng high side MOSFET. So, ito na yun. Okay. Goods na goods mga guys. Tapos, yan. Tanggalin natin yung load. Hindi masyado siya nagbibigay ng signal dun sa MOSFET. Kasi wala siyang load. Ngayon, lagyan natin siya ng load. Ayan. Okay. Working na siya guys. Alright. So, ito yung dating niya. MOSFET. Ito yung dating MOSFET niya, oh. Yan. Walang tatak eh. Mababang klase. Ito guys, matibay na to. Kasi galing to sa ating motherboard ng mga sira na ng mga motherboard. Okay. So, yun. Meron na tayong buck converter.
na pwedeng magamit.